Face the Nation. Tuloy-tuloy po ang talakayan natin sa Face the Nation at ngayon pong araw na ito ay kasama pa rin po natin ang first nominee ng Senior Citizens Party List, Congressman Rodolfo Ompong Ordanes. Maraming salamat po at ituloy po natin. Kanina po napag-usapan na natin kung ano yung mga naging accomplishment ng party list ng senior citizens nung nakaraang mga taon simula po ng maluklok at mabigyan ng pwesto ang party list ng senior citizens. At ngayon naman po, sabi nyo nga, kailangang iboto ulit kayo kasi ang dami pang mga nais nyo sana na naaprubahan na dati pero hindi natuloy. Kaya kailangang ituloy po natin ulit, makakuha ng pwesto, maipasok tumuli sa Kongreso, maipasok sa Senado para maaprubahan ng Presidente dahil ito ay mga pangkalahatang benepisyo ng lahat ng senior citizen sa bansa. Kung ano po ba ito? Ano po ba itong mga talagang lalakarin nyo po na maipush na dito sa susunod na 3 taon sana naman matuloy na ito? Actually po, meron tayong siyam na House Bills na naiakyat sa Kongreso, ay sa Senado. Ito po ay yung House Bill 10423, yung Universal Pension Act na naglalayong isama na lahat ang senior citizens sa buong bansa. Ano man po ang kanilang katayuan sa buhay, mahirap o mayaman, para po mabibigyan ng gobyerno ng buwan ng pensyon. Isa-isahin muna natin kung pag sinabi mong Universal Pension Act, babalikan ko po kanina meron na kayong sinabi na natatanggap na mula 500, ito na pataas natin sa halagang 1,000. Pero ito po ay hindi sa lahat ng senior citizen. So ito pong Universal Pension Act, ito po ay para sa lahat ng senior na makatanggap buwan-buwan ng pensyon mula sa gobyerno. Opo. Ito nga po kasi kaya natin ipinasok itong panukalang batas na ito ay para po mabigyan na ng pensyon ang lahat ng senior citizens. Kasi po ngayon yung kasalukuyang umiiral na batas ay para lamang po sa indigent senior citizens. Ang problema, maganda po yung ating batas. Ang problema po, hindi naman lahat ng tumatanggap ay indigent. At marami pong mga senior citizens ang nagrereklamo, sabihin natin nagrereklamo, dumadaing dahil sila ay talaga namang indigent, walang pinagkukunan ng kabuhayan, ay hindi sila nasasama. Lalo na po yung edad 80 years old pataas ay hindi po kasama. Kaya po ipinail natin itong Universal Pension Act at nakapasa naman po sa Kongreso. Ang naging problema po pagdating po sa Senado, itong ating panukalang batas ay nabalaho, hindi na po gumalaw. Okay, na so lagi namin pinapakiusap na sana ay mabigyan ng kaligayahan ng ating mga senior citizens. Totoo hindi po naging batas. Opo. So ngayon po, back to square. Babalik po kami sa dati. Umpisa po tayo ulit. Kumbaga sa nag-aaral, umpisa po tayo sa grade 1. Opo, babalikan na naman po natin. Kaya nga sabi nyo nga sana maluklok kayong muli dahil ito na yung mga kailangan. Ipinupush natin, ang push tayo ng push, pero since walang nangyari, uumpisahan po natin sa umpisa. Ano pa po yung gusto nyo na muling ihahain sa Kongreso? Ito po yung House Bill 7576, Early Voting Act, na magbibigay ng pagkakataon sa mga senior citizens at PWDs na makaboto 1 linggo bago po ang nakatakdang halalan. Ito po ay malaking kaginhawahan sana sa ating mga senior citizens dahil hindi na sila magtitiis ng init ng araw, hindi na pipila sa napakahabang pila sa presinto. Ay hindi rin po ito napagbigyan sa Senado. Ito po ay naiakyat namin noon pang May 2023. Halos magdadalawang taon po ay hindi rin gumalaw. Yan po ay patuloy natin ding ipakikipaglaban sa susunod na Kongreso kung ako po ay inyong mapagbigyan makaupo muli.
Opo, kasi nga ngayon po sa halalan po natin na ito, yung mga OFW po, mas nauuna naman po sila. So ang nais po natin ay bigyan din ng pagkakataon na mauna na ang ating mga senior citizen at PWD dahil para nga po hindi na talaga sila isabay sa haba ng pila, sa init, na nandoon lahat ng tao sa presinto. Opo, kasi nga po, lalo na yung may mga karamdaman, hindi na po papayagan ng pamilya na bumoto dahil sa mainit ang araw. Ito po sana kung nakakaboto, malaki pong tsansa sa mga kandidato ang madagdagan ng kanilang boto. Dahil pagka po eleksyon at mainit, hindi po boto ang mga senior citizens. Tsaka idadagdag ko lang din po, ipaalala lang natin, ngayon darating na halalan, sabi nga po ng ating COMELEC Chair George Garcia, yung mga senior citizen po, prioridad po sila sa pagboto. Kaya pagka senior, inuuna naman po yan sa ating mga presinto at magbubukas din po sila ng ilang mga mall para naman mai-accommodate kasi lalo pa ngayon, napakainit ng panahon. Mahirap din ito sa kalusugan ng ating mga senior. Kaya sinasabi po natin, talagang bigyan natin ng prioridad ang ating mga senior citizen. At ako po yung nagpapasalamat kay Chairman George Garcia at ginawa niya yung mga bagay na yan. Yung mga seniors ay binibigyan niya ng pagkakataong bumotong maaga, 5 to 7 po ng umaga. At yung iba po sa mga malls, ako'y nagpapasalamat po kay Chairman George Garcia. Opo. Meron pa po kayo, napakarami nyo po actually gustong ihain, pero ano po ba yung talagang mas importante pa? Siyam po itong ating inahin. Isa pong importante, itong pong House Bill 10174, National Geriatric Health Act, na naglalayong pong magtayo ng mga ospital na espesyalisado sa pangangalaga sa ating mga nakakatanda. Ibig pong sabihin, magpapatayo po tayo ng geriatric hospital sa bawat rehiyon para po sa ating exclusive po sa ating mga senior citizens. Hindi rin po tayo pinagbigyan sa Senado. So, tama po, dahil sinasabi nga kung may children's hospital, may ospital na tumatanggap para dun sa lahat, maganda din naman na talagang mapagtuunan ng pansin. Ito pong mga ihinahain po na ito ni Congressman Ongpong, ang sinasabi po nila, ito lahat ay para sa benepisyo ng ating mga senior citizen kasi ito naman na yung panahon kung, di ba, na tayo naman ay magbalik ng ating maibibigay sa ating mga senior dahil sila yung naghubog sa atin, sila yung nagpalaki sa atin, sila yung marami nang nai-contribute sa ating bansa. So it's high time naman na let's give it back to them. Di po ba? Opo. Kaya nga po ginagawa natin dahil sinasabi ng mga seniors natin, tayo raw na kinatawan ng senior citizens ay walang ginagawa sa Kongreso. Mali po yun. Ginagawa po natin lahat. Ang problema, yung pong ating katuwang sa Senado ay hindi naman po inaaksyonan. Kaya nga, ito po ay medyo baka po magalit sa akin. Sa English po, ang Kongreso ay lower house. Opo. Ang Senado po sa akin is lower house. Ganun po ang dahil sa akin po yun, sa akin po yun. Sa inyong sariling pananaw po yan, lilinawin lang natin. Sa lilinawin lang natin, dahil ito nga din po, ang sinasabi nyo, dahil nga doon sa mga isinusulong nyo, ay hindi po talaga naipatupad. Pero ito naman po na ang inyong pagharap ngayon dito ay nagiging tsansa po ito para po madinig muli ng taong bayan na ito talaga yung mga aksyon na talagang binibigyan nyo ng pansin. Kaya siguro din po, talagang sa susunod naman ng Kongreso ay sana makatuwang din natin yung mga nanunungkulan sa Senado. Hindi po tayo mangangampanya ng kahit na sino pa man po para iboto or hindi iboto. Pero sana po maging kaagapay natin, hindi lang basta yung mga kasama natin sa Kongreso, gayon din po syempre yung mga senador kasi sa kanila na yung susunod na hakbang. At ako po ay humihingi ng paumanhin kung ako ay nakasakit ng damdamin sa ating mga senador. Ang pinaglalaban ko lamang po ay ang kapakanan at karapatan ng ating mga senior citizens. Pasensya na po kung kayo'y nasaktan doon sa aking nasabi. Yan. Napakaganda naman po niyan, Kong. So, tayo po, ituloy po natin ang ating trabaho, ang paninindigan sa ating mga senior. At ano pa po yung gusto nyong gawin? Ito pa ba? Babasahin ko po bang lahat? Kahit yung importante bilisan na lang natin. Po. Opo. Ito pong Comprehensive Senior Citizen Welfare Act
na layuning makapagbigay ng komprehensibong programa sa nutrisyon para sa mga senior citizens. Dahil ako po ay naniniwala na hindi lamang ang mga bata ang malnourished, marami rin pong malnourished na senior citizens na hindi nakakakain ng tamang nutrisyon. Isa pa po, House Bill 10188, Senior Citizens Protection Against Fraud. Dahil madali pong lokohin ang ating mga senior citizens. Kaya pinoprotektahan po natin ang mga senior citizens mula sa iba't ibang panloloko o scam. Meron pa po riyan yung enhancing the discount on the purchase of goods and services of senior citizens and persons with disabilities. Parang ito kung napaka-importante nito, di ba? Pagka sinasabi natin tungkol sa purchase, ngayon po yung ating mga senior citizen, pag nagpunta sila sa grocery, ipapakita nila yung senior ID nila, yung kanilang booklet, at meron silang 5% discount sa kanilang purchase. Dun lang sa mga basic talaga na alam natin na kinoconsume ito ng ating mga senior. At dyan po sa gusto nyong isulong na yan, ang sinasabi nyo nga po, sana mas mapataas natin papatasan yung discount. po. Pero ito po yung ito pong batas na to, panukalang batas, ay nililinaw po natin yung promotional offer. Kasi sinasabi ng mga business establishment, hindi na namin kayo bibigyan ng discount dahil ito ay mababa na. Pero mali po yun. Ang promotional price po ay lumalabas yun. Yun ay regular price na dapat bigyan ng discount ang mga senior citizens pagka sila ay basta meron silang ID. Oo. Parang ito kung, halimbawa, pumunta ka sa restaurant. So, pag pinakita mo yung ID mo, automatic, sa mga regular na mga presyo, sabihin, okay, wala kang VAT at senior discount. Pero yung i-mention nyo ng mga promotional items, pagka sinabi, for example, sa isang fast food chain, o nakapromo na yan, kung ano na yan, hindi mo na po pwedeng i-apply. Kasi laging ang nakalagay dyan, mamili ka yung discount o yung senior price mo. So, medyo nakakalito yun po nga po talaga yun. Yung nililinaw natin. Opo. Kasi yung promo price nila, it applies to all. Kahit hindi senior, may promo. Tama. Yun ang price. Opo. So, dapat tayong seniors, bigyan din ng discount doon. Opo. Yun ang nililinaw natin dito sa ating panukalang batas na to. Maganda nga pong paglilinaw yan. Yes, Kong. Ito pa yung House Bill 10313, EGOV PH Super App Bill, na nais paunlarin ang EGOV PH Super App ng DICT para i-digitize ang senior citizen ID at gawing mas accessible online ang mga serbisyo ng gobyerno ng mga senior citizens at mga pagbibigay ng discount ng mga pribadong sektor at establishmento. Ibig kong sabihin, doon sa ating i-digitize ang ating senior citizen ID, ay madali na tayo mag-transact sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Hindi na natin kailangan pumunta rin sa kung anong departamento. Yung super app na to, ano mo lang sa cellphone, malalaman mo na yung mga transaksyon na dapat mong gawin. So, ibig sabihin nito, kung kailangan nga dyan yung ating mga senior o yung mga kasama ng ating mga senior, matuto na din tayo na mag-adjust sa teknolohiya. Hindi naman po pwedeng dahil sabihin mo kung na-senior ka na, hindi ka na sanay humawak at makipagsabayan sa teknolohiya. Dapat matuto din tayo. Matuto. Kasi ito ay magpapabilis actually ng ating mga transaksyon. Hindi ka na pwede ka nang hindi pumunta sa ahensya. O kung hindi ka marunong, nandiyan naman si Apo. Opo, para turuan ka. Tama. Nangyari kasi sa akin, nung natanda mo nung pandemya, mga Zoom meeting lang. Nagmi-meeting kami ng mga seniors. Ang sabi ko sa kanila, huwag niyo pong paalisin si Apo. Baka po kayo mawala ron sa at sa least laging natin. merong tutulong. Oo, lang. Dapat naman din gawin natin talaga kung yung ating mga Apo, sabihin dyan kayo, dahil nung kayo naman ay lumalaki, kami ang nandyan para sa inyo. Meron pa ritong sa House Bill 10314, rationalizing the benefits and privileges of senior citizens and persons with disabilities. Sa panukalang batas nito ay nais nating pagsamahin
ang mga benepisyo at isaayos ang mga provision ng mga batas na sumasaklaw sa mga karapatan at pribilehyo ng mga senior citizens at persons with disabilities. Ibig sabihin, pagsasamahin na natin yung benepisyo ng senior citizens sa PWD. Halos pareho lang kasi ang amin yung ano. Tama po. Tapos ito, yung number 9, House Bill 10985, Employment Opportunities for Senior Citizens and Private Entities Incentives Act. Yeah, tama kung alam mo, ibalik lang natin yung talagang employment kasi sinasabi nga natin, pagka talaga nag-hiring yung ibang mga kumpanya, talagang may mga age sila nang ihina-hire. Pero pag tayo naman nagpunta sa ibang bansa, itong ating mga senior, hindi naman porket senior ka, wala ka naman ng gawin, kayang gawin, di ba? So sa ibang bansa talagang ipinakikita nung kanilang mga senior citizen na ako, senior man ako, kung ako naman ay able, malakas ako, malinaw ang pag-iisip ko, siguro naman mabigyan pa rin ako ng oportunidad dahil desisyon ko na magtrabaho ko, sana meron ding chance. Dito, minawakasan natin yung age discrimination. At pangalawa, hindi lahat naman ng ating mga retirees ay gusto na lang mag-retire. Tama. At nabubuhay ng komportable. Oo, tama po kayo. Kaya binigyan natin ng pagkakataon, bibigyan natin pagkakataon ang mga senior citizens na makapagtrabaho pa. Tama. Yung kaya at may kapasidad. Yes, napakaganda niyan. Kung kasi alam mo, yung iba din, parang dahil binigyan na din sila ng retiring age na 60 or yung iba nag-extend pa sa 65. Pero sila gusto pa nilang magtrabaho dahil talagang malusog, malakas ang kanilang pangangatawan. At sabi nga nila, maski naman kung yung mga nag-retire, hindi po pwede na basta nag-retire ka na lang kasi mas lalo ka daw na manghihina. Tama. Kaya dapat ituloy-tuloy mo lang din hanggang iyong makakaya. Tama naman. Kung alam mo, napakaganda pagka pinakinggan natin kung ano tong mga gusto mong gawin para sa mga senior citizen ng buong Pilipinas. Kasi sabi nga nila, minsan kasi pagka tumanda ka na, yung iba nakalimutan ng pamilya. Yung iba, wala ding sapat na ibinibigay yung pamilya nila sa kanila. So siguro, kayo bilang senior citizen party list, maganda talaga na makahanap ng iba pang paraan para meron silang matanggap na benepisyo. Dahil sabi mo nga kung, alam mo itong mga senior na to, bigyan naman na natin sila ng pagpapahalaga at respeto sa kanilang naging contribution sa ating bayan. Dahil kung wala namang senior, lahat din naman tayo, 'di ba? Sino ang mag-guide sa atin? Sino ang tutulong sa atin, 'di ba? So kung with that, I give the floor to you na sabihin mo na sa ating mga manonood na sana naman ay mabigyan ulit ng pagkakataon ang Senior Citizens Party List. Meron pa akong isang ihahabol na panukalang batas. Meron akong inihain at ito ay para sa ating mga kasamahang mangingisda at magsasaka. Nababigyan sila ng pensyon sa panahon na hindi na nila kayang magtrabaho. At yan ay pinahil ko na nitong last session namin, pero nahuli, ito ay pakikipaglabang ko sa susunod na kongreso dahil ito ay maraming makikinabang na mga magsasaka at mga mangingisda. At bilang pangwakas po ay ako po ay humihingi ng suporta sa ating mga senior citizens na tayo ay tulungang makabalik sa Kongreso para po maipagpatuloy ko ang pakikipaglaban sa ating mga karapatan at kapakanan. Maiangat ko ang ating dignidad, pati ang antas ng ating pamumuhay. Mabigyan ng maraming proteksyon at benepisyo ang ating mga senior citizens. Kaya po, ako'y nakikiusap, tulungan niyo ako sa susunod sa darating na eleksyon. Ang Senior Citizens Party List, number 89 po, sa balota. Sa Senior Citizens Party List, sinisigurado ko po sa inyo, walang iwanan, walang maiiwan. Salamat po. Yan po ang ating Congressman Rodolfo Ompong Ordanes ng Senior Citizens Party List. Alam mo, sa pakikinig po natin sa kanya, napakarami pa niyang gustong magawa para po sa ating mga senior citizen ng bansa. At sabi nga po nila, at maski nating lahat, na ang tayo ay lumaki na laging meron tayong guidance mula sa ating mga
nakatatanda dahil sila ang mas maraming eksperyensya sa buhay. So tayo natutong makinig, natutong sumunod, pero sana po tuloy-tuloy ang ating pagrespeto sa ating mga senior citizens. Kaya sa pagkakaroon ng Senior Citizens Party List, makikita po natin kung ano nga po ba ang mga dapat na benepisyo at naibibigay natin bilang pasasalamat sa ating mga senior citizens. At yan po ang ating Face the Nation ngayong linggong ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ako po si Lorlyn Garcia Velarde. Salamat po. Face the Nation.